the earth becomes the extension of the kingdom of God. You would notice that there is no government, only kingdom government. The world is controlled by a kingdom. The king himself set the rules. He set the principles, the decree, the precepts. Kung ano sinabi ng hari, yon ang mangyayari. And as He created this world, He created human being. When the creation began to rebel against the king and the kingdom, they suffer so bad. It used to be God is the only source of everything. We call Him Father because Father means the ultimate source. We begin to start to become independent. We raise up kings. Now we raise up government. We have democratic government and different kinds of government. The problem, it becomes the lost world because the original design was lost. They used to depend on God for everything, for the provision, for the protections. Everything was depending on God. But when they fall, part of their fall is they make a decision to create and to make another government that will rule them. Nangyari, resulta, ang mga tao ngayon ay hindi na umaasa sa original design na nasa Diyos lang siya umaasa. He began to learn na umasa sa ayuda ng gobyerno. Ang naging Diyos ay ang gobyerno. Yung nakikita ninyong kahirapan ngayon sa Pilipinas, because the design will never ever work to trust the government. So, as a church, we are dealing with these lost people. We begin to look at them, bakit kayo umaasa sa gobyerno? Ang original na hari, ang original gobyerno, Diyos. Ano kayang ibigay niyan? Pag pinanood yung gobyerno sa Pilipinas, pag may baha, noodles. Pag may luba, noodles. Pag may lindol, noodles. Ang gobyernong ito, isa lang ang solusyon, noodles. So kung meron kang 120 million, almusal noodles, tanghalian noodles, hapunan noodles, pakikwenta kung magkano yan. Hindi kakayanan ng gobyerno suportahan ang buhay ng isang pamilya Pilipino. Kaya tinawag siyang the lost world. He lost the original design. So when Jesus came, He started to preach the kingdom of God. Lingid sa kalaban ng maraming simbahan, akala natin isa lang tayong religion ulit. No, the church is not a religion. It is the representative of the kingdom of God. One day I was going to US, dumaan ako sa LA. Sa LA kasi sa immigration, you have to present your passport as you enter to show your visa. So the immigration officer asked me, where do you come from? Sabi ko, I came from my Father in heaven. Medyo naasiwa sa mukha ako. Where do you come from? Sir, I came from my Father in heaven. Binuksan yung passport ko, sabi ko. No, you came from the Philippines. Sir, I came from my father. I just landed in the Philippines. And then they gave me a passport. And now they call me a Filipino. But I came from my Father in heaven. Sabi po ng immigration, you know, I like you. Welcome to America. Sino po naniniwala, hindi kayo taga Quezon City? You came from your father. Yung
understanding natin sa kingdom, dito tayo nagkamali. So ngayon, nahihirapan tayo kasi ang church to function, hindi na siya transformative in nature of church. Ang mandate natin, we preach the gospel to transform the nation, to bring back these people bow to Jesus again as their king under his kingdom. Amen. Don't lose that idea. Hindi tayo representative ng religion. We are all ambassador of Christ. Amen. Because we came from a kingdom and we are the ambassadors. Amen. Ngayon, pag tayo po pumunta ngayon, siguro narinig yung may church planting, may salitang discipleship. Hindi ho yan pampadami ng mananampalataya. Yan po yung ginagawa para ibalik yung original design, mabago ang bayan. It's a very transformative message. So, I've been a pastor for the last 36 years. Nakita ko po, this is so important, yung pagdi-disciple ay hindi lamang po para mag-produce ng mga dancers at mga singers sa simbahan. Are you listening? If you try to study Israel, the first group of nation, or the group of people as a nation, nag-representative sila. You look at the history, how they affect the world, because they are representing the Jehovah God. Nung tinitingnan ko po yung record ng Israel, nabigla ako at natuwa ako dahil dun sa mga binabasa ko, let's just give me an example. Ito pa lang Israel, habang sila po ang nag-contribute sa world. They contribute something like science and medicine. All these Jewish scientists have won Nobel Prizes, laureates, no? Katulad nila, Albert Einstein is a Jew. Jonas Salk, siya po yung develop ng polio vaccine. Si Jericho Gillion created effective hypervirus infections against it. Mga Jew po ito. Sila po sa technology and innovation, you hear the word Larry Page. Larry Page and Sergey Brin, sila po yung co-founder ng Google. They transform internet. These are Jews. These are people who think they belong to God. Hindi lang sa church it affects, sabi ko nga naapektuhan yung science and medicine, yung technology and innovation. No? Si Mark Randolph, siya po ang founder ng Netflix. Tinumba niya lahat ng sinihan. Netflix na ngayon These are wise people, Jewish people. Hallelujah. Si Dan Shechtman, siya po nag-discover at nakakuha siya po ng Nobel Prize winner. Okay? Pagbabasahin ko po lahat ito, kasama sa culture and arts, lahat po sila, Steven Spielberg is also a Jew. Yung contribution nila, nagtatransform no? Yung hindi masagot na polio, hindi masagot na cancer, sila, they are a Jewish believer, they will transform the existing problem. Aayusin po nila. Sila rin po ang nagsimula ng mga human rights and social impact. Sila po siya mga popular, no? Si Theodore Herzl, founder ng modern Zionism, siya po ang nag-establish ng Israel. Kung babasahin ko po lahat ito, ang dami pong contribution. Galing po sa mga notable Judaistic leaders. Sila ang nagturo ng monotheism, yung sa pag-asawa. Sila nagturo niya. Mga ethical values, yung dignity of life, they're against. Yung tinatawag po natin abortion, sila po yan. Justice and compassion. Sila po ang nagpauso niyan sa mundo nito.
Siya rin po nagpauso ng Shabbat na pag meron dapat rest day ng mga tao. Sila po ang mga kumuha ng mga Nobel Prize winner. Sila po nag-advance sa mga medical technologies. Sa technological innovation, sila po lahat po algorithms na po. My point is, if you're a true believer, what will be your contribution to transform our nation? It is not just bringing people to church building. It is the people, because they were being trained and disciples, they will come out and bring transformation to their respective field. Say amen. Pangit naman po kung nagsimbahan tayo, lahat ginawa natin dancer, mamanganta, paglabas hindi nila alam ang buhay to help transform the nation. Are you listening? So yung ating mga graduate ng IT, call center lang pupunta. Yung ating mga nurses, yun, pupunta lang sa Amerika yan. Wala bang gagawa na magtutulong sa pag-transform ng nations? Siguro po nagkulang tayo dito sa pulpito. Itong pulpitong ito, dito nagmumula ang lahat ng pagbabagong isip ng mga tao. Ito po yung challenge sa bawat isa po sa atin. Meron pa ba tayong mga simbahan ngayon na nag-iisip ng tunay na pagbabago? Yung nakikita niyo po, yung corruptions, ilang taon na yan, may dahilan yan, ba't ang dahilan yan? Bakit hindi ito mabuti? Corruption in the Philippines ay hindi lamang po ito nagsimula ng Marcos. Let's say nagsimula noong 1960s, that is 40 years, pagdating po ng year 2000. And then another 25 years. This is 75 years in the making. Nabigla lang sila, one day nagkaroon ng bagyo. Yung katago-tago-tago nilang mga kurakot sa mga flood control, in-expose ng flood. Nawalan sila ng control. Are you listening? Because there will be a day the king of the kingdom will do something about it. Kahit anong tago nila sa kanilang mga ninanakaw, pinanutang lang ng bahay. Wala silang magawa. Nataranta sila na torete. Pinagtatakpan nila, hindi nila alam. Buhay ang ating hari at nakikialam sa kalagayan ng mga tao. Kaya sabi ko, may hirapan kayo ng pigilan. Sinimulan na ni Lord ang bahay. Kahit anong takip nyo, kahit anong palsok ninyo, kahit anong gawin ninyo, I will tell you, the King is in control. Kahit magkambu-kambu pa kayo, kahit itago nyo at gusto nyo, galingan ko na. I'm sorry, nagsimula na ang Diyos gumalaw. And I would recommend to all government officials, with all of my heart, I recommend, repent. Because judgment is coming upon you. Sana live tayo ngayon, ano? Kung live lang to, maririnig ng mga congressman, mga PWH, mga contractor, sasabihin ko talaga, you can run, but you cannot escape. God has started to move in the land. Amen. Because God wants to become, this nation to become part of the kingdom of God. So wala po tayong choice, tayo mga pastors. We don't need to argue with them. Basta, hindi ikaw. Huwag ka na mag-post-post pa. Tama. Tama. Kaya na ni Lord yan, kahit wala ka. Yan ay Amen. Amen. Huwag ka na magpakabayani. Alam mo gawin mo? Turuan mo ang mga tao. Bumalik sa Diyos. Maghanda tayo. Yes. Right. Sapagkat there is a coming new day for the Philippines. Yeah, come on. Because yung baha, yun na ang simula. At pangako ko, pag si Lord nagbukas ng pinto, wala na makakapagsara. Amen. At pag sinara ni Lord, wala na makakapagbukas. So today I can sleep well at peace because I know God
is in control. Pati plan control siya gagalaw. Wala akong magagawa ang Malacanang, ang Senado, ang Kongreso. Magkambu-kambu na kayo. Magsama-sama na kayo. Pero sa kamay ng Diyos, kailanman na hindi kayo mananalo. Sino po niniwala may ginagawa ng Diyos? Amen. But you need to dig down. Paano nangyari ito? Do you know that 70 years ago, 40 plus 25, 65 or 70 years ago, si Satanas matalino yan. Inagapan niya yung mga bata. Di maliliit. Sabi ni Satanas noong 1960s, maganda kayo mga anak. Dahil paglaki nyo kayong gagawin kong congressman, senador, wala kayong gagawin. Kundi sirain ang bayan na to, kunin nyo lahat ng pera. Kayo ang pinakamagaling magsinungaling, gagawin ko kayong gagraduate sa Lasal, sa Ateneo, sa UST, pero wala sa FEU. Taga-FEU ko. May mga taga-FEU ba dito? Ha? So, Ateneo, Lasal, UP, sabi niya, tsaka UST, sama ko na UST. Diyan kayo mag-aaral. Para pag nagnakaw kayo, highly educated. Yan yung ibig sabihin mo. Okay? So ngayon, pinaniwala yung mga bata na yun, lumaki na, nung tinatanong natin, sino yung congressman yan? Saan graduate yan? Doon lang po sa akin. Walang FEU. So I want you to hear this very carefully. Every generation, may inahanda na si Satanas. Na magiging mayor, governor, lahat siya nakahanda na yan. Planchado na. Kusa na lang lumalabas. Kasi they have been prepared by God. Ganun kaloko si Satanas. Tingnan natin ang simbahan. Noong 1960s, ano pinagagawa ng simbahan? Ano pinagagawa ng 70s, 80s, 90s? 2000, 2010, 2020. Anong ginagawa ng simbahan? Meron ba kayong inihandang pambato? Si Satanas, taon-taon may pambato. 2025 may pambato si Satanas. Ayun, pati yung COMELEC commissioner, pambato niya yun. So kaya nila i-manipulate lahat. Ngayon, may bagong ombudsman. Pambato niya yun. Lahat po yung pambato. Pero ang tanong ko ito, sinong pastor ang nagsabi, kinakailangan maghanda ako ng pambato? Alam mo ginawa ng simbahan? Naku, naganda ng mga dancer, ng mga worship leader, na walang ginawa kundi kanta ng kanta, tugtog ng tugtog, wala namang ginawa para sa bayan. Baka magalit yung mga worship team sa akin ngayon. Pero yan po ang nakita ko. Magmi-ministry, pero walang iniisip na transformative aspect ng ministry na. I want you to hear this. Dapat yung mga worship leader natin, mga banda, mga dancer, mga usher, mga multimedia, dapat tanungin na yan. Ano ang ginagawa mong tulong para sa transformation ng nation na ito? Lahat dapat ng mga doktor patungo sa DOH secretary. Lahat ng mga engineer papunta ng DPWH. Huwag naman puro pastor at worship leader. If we want to transform our nation, kailan natin papalitan ng DPWH? Ngayon ang DPWH, departamentong perang winawaldas ng mga hudas. Yan ang DPWH natin eh. Ha? Kailan yan magiging tama? Are you listening? Malay mo yung isang member ng church natin, nag-engineer, inassign na secretary. Di ba? Ewan ko lang kung matagalan niya yung flood control. Pero dahil willing nang mag-transform ng nation eh. May conviction yan eh. Hindi yan sasabay sa agos.
siya magbabago ng lugar na yon. Because siya ang representative ng Kingdom of God sa lugar na yon. Yan ang Hebrew na. Ano kaya yung mga bata natin? Do you know that Greco Bellica is my disciple? Amen. He is the only disciple of mine na nagpunta ng cabinet secretary. Anak ni Kuya Butch. But I took time to disciple this man. We learned together from his dad. And I realized, ano kaya makapag-produce tayo ng masampung Greco Bellica? Na nanguna sa anti-corruption. Alam mo ginawa ni Marcos? The first executive order, ang galing, ang PACC. Look what happened today. Pero as long as Bellica is there, lahat ng mga magnanakaw nangiginig. Yun ang panahon ni Bigo. Lahat yun nangiginig, lahat yun. Kasi, meron tayong disciple na may conviction. Lalaban. Are you listening? I encourage everybody. Puntahan natin yung level ng transformation. So, ang tanong natin dito, paano tayo magsisimula? Kung transformation, paano tayo magsisimula? Nung binasa ko po ang Bible, meron po ako nakita, bro, ilalagay ko natin ito. Basahin ko yung unang verse sa Luke chapter 10, verse 2. Basahin ko po ito, no? Then he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send you laborers into the harvest. Itong verse na ito, familiar to sa maraming pastors. Okay? Dito, pinapakita ko dito, ano daw ang condition ng harvest. The condition of the harvest field is very important. Ano daw ang sabi sa condition ng harvest field? The harvest is truly great, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send you laborers in the harvest. So, ang condition po ng harvest field, dapat nakita po natin. Una, sabi dito, the harvest field is great. The grain is ripe. And the time is short. Kung titignan niyo po ang Pilipinas, madami na pong ready sa harvest. Pangalawa, hinog na ang mga tao. Pangatlo, wala tayong maraming oras at panahon. In fact, I will read John 4:35. Sabi nga, do you not say 4 months more and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe to the harvest. Ito po yung condition ng harvest. Ready na, ripe na. Mark 4:29, as soon as the grain is ripe, okay? Ano po sabi ng Bible? Bakit merong hibicus, silele tuwi, harvest na pa. Kung hindi mo na-check po yan. Sabi ng Bible, as soon as the grain is ripe, ay gagawin ng ating tao. The urgency was there. 9 verse 4, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Because night is coming when no one can go. Parang nakikita ko po yung harvest field, great, ripe, konti na lang tayo natin. Ini-encourage ko po lahat tayo na maging harvest ang ayos natin, maging sa harvest. I'm glad yung mga testimony na ito. Look at them. They are reaping the harvest. They're trying to invest something for the sake of the harvest. Amen? Para sa akin, ang kantahan na walang harvest ay walang kwenta ng tao. Ang paggagawa ng service at church na hindi naman nagpupunta sa harvest, hindi po yan natawag. Ano ang ibig sabihin dito? Tingnan niyo kung mabuti. Sabi ng Bible, but the laborers are few. Kasi po, titingnan natin yan yung condition ng workers for the harvest. Huwag lang yung harvest field. Kasi ang harvest field, may katapat na worker yan.
Diba? Ang problema, ang daming harvest field, wala namang worker. Amen. Kasi ngayon, hindi na natin alam kung ano ibig sabihin ng worker sa Bible. Tayo, pag kumakanta ka, worker ka na eh. Hindi yung ganun. Usher ako, worker. Hindi yung ganun eh. I-define natin ang tamang worker. Pakinggan dito pabuti. Lahat ng mananampalataya, may level yan hanggang sa maging tamang tao. Number 1, magsisimula kayo sa pagiging nominal Christian. Ang nominal Christian, yan ang first stage ng pagkakilala mo. Ibig sabihin nito, pag naging nominal ka, kaya mong mag-identify ng sarili mo na dyan ang pagsisimula. Yung nominal ko yan, yung kaya ng church ko yan. Ang pastor ko, si Pastor Vincent. Nominal yun eh. Pupunta sa church ko kasi nominal yun eh. Pangalawa, magiging normal Christian. Yung nominal, hindi normal yun. Ang normal, yung nagpe-pray, nagde-devotion, nagwo-worship, nagpe-fellowship. Normal ka na. Diyan pa lang sa level 2, marami ng abnormal. Diba? Gustong magsimba, hindi naman nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nag-go sa devotion. Abnormal yun. Naging Christian ka, ba't di mo ginagawa? Kaya nga abnormal. Sino rin yung normal ka na ngayon? Bakit normal? Growing in his devotional life. Yan ang pangalawa. Pangatlo, ang problema sa mga normal, patataasin nilo ng commitment eh. So, tadalin siya sa trials. Ayan na. Pagdating ng trial, problema sa pera, problema sa asawa, no? Problema sa health, problema, persecution, opposition. Pupunta ka na ngayon. Kung nakayanan mo yan, ang tawag na sa'yo, hindi ka na normal lang. Radical ka na. Yung kahit anong pigil sa'yo, nagsisimba ka pa rin. Kahit dami ng problema, tuloy-tuloy ka pa rin. Yung malayo, malapit. Radical yun eh. Yung mabigat, magaan lang yan. Yung mahirap, madali lang yan. Bakit? Radical Christian. Hindi to kaya ng level 2. Yung mga pa-devotion lang. Hindi nyo kakayanin yung problem. Kinakailangan, patatagin nyo ang commitment nyo na kahit anong problema, anong dating, I will persevere. Level 3 ka na. Tawag sa'yo ba? Radical na. May mga radical na ba dito? May devotion yan, hindi ka makagawa, radical pa. Devotion lang, problema na sa'yo eh. Basta lang ng Bible, problema na eh. Sitahin mo, magagalit. Bakit pati devotion ko pinapayalan mo? Private life yan eh. Sino sa inyo nakakaranas ng mga kahindik-hindik na problema? Hindi mo inaasahan yung kasama mo magiging kontrabida. Kasi itetest nga yung trial sa iyo eh. Para maging radical. Ngayon, congratulations, naging radical ka. Sabi mo, magsisimba ako. Kailan 28 floor? Okay lang yan, madali lang yan. Walang elevator. Okay lang yan. Minsan lang naman kayo umakyat ng 28 floor. Nung nag-decide kang umakyat na, saka umopen ang elevator. Hindi na tayo. Kasi na-test na eh. Amen. Sino sa inyo dumadaan ng test? Naging radical ka. Na-experience that when I passed on church for the first 5 years, walang salary. Nakapag-asawa pa naman ako ng maganda. Natutunan ko, pag maganda asawa mo, huwag ka na magpasko. Kasi pag nagutom yan, di bagay. Kung ako sa'yo, pangit na lang ang pinakasalan ko. Yan ang naisip ko. Kasi pag pangit, pag gutom, pareho lang. Ano ba, brother? May girlfriend ka na? Maghanap ka na ang pangit. Kung magpapasko ka. So ako, nagkamali ako, maganda yung napili ko. Sabi ko, Lord, paano to? Yung problema. 5 years, walang salary. Nag-asawa ako, nagkaroon ng anak. Paano ko ito pakakainin? Diyan ko naisip. Iraratigan na ni Lord yung aking commitment. Walang sukuan. May pagkain na wala, tuloy. One day, nag-pray ako, Lord, kung maluluwalhati kang mamatay sa gutom yung asawa kong anak ko, maluwalhati ka, Panginoon.
Hindi naman kami nagutom. 37 years na ako pastor, hindi ako pinabayaan. Amen. Ang pumasa sa radical faith, sa radical commitment, dadaling ka ni Lord sa pangapat. Alam mo yung pangapat? Magiging missional believer ka. Ayan, papakinabangan ka na sa missional aspect ng church. Hindi ko. Okay, magagalit tayo mga manganganta. Unless yung mga manganganta, gawin mong missional. Come on. Sa church ko, gumawa ko ng standard. Ang drummer ko, primary 12 ko. It means my drummer has more than 200 disciples. Yung lahat ng gitarista ko are cell leaders with a minimum of 50 disciples on the road. Wala akong worship team, ushering team, dancer na walang involved sa missional aspect. Kasi binugbog ka sa isip nila, dapat kung pupunta kayo sa harapan, missional kayo. Baka maging bad example kayo. Wala akong planong magsalita ng go and dance to all the world. Wala akong planong gano'n. Wala akong planong go and make codings. Go and make disciples. So lahat po ng primary 12 ko, lahat ng nasa harapang stage, puro po yan mga disciple makers. Ang anak ko si Grace Pamanay, meron siyang almost 1,000 sa kanyang network ng disciples. Yung pangalawang anak na si Daniel, more than 400. Si Naomi, more than 500 naman. Sa anak ko pa lang, 2,000 na congregation. Paano pa yung primary 12 disciples ko? Nakuha niyo ako? That's why Bishop Oriel is highly attacked with people. Because hindi sila makapaniwala ang isang ordinaryong matulad ng bokong lang ay makapagpalago ng simbahan. Alam ba kung bakit? Nakapokus ako sa gustong pinapagawa. Are you still here? So you have to look into this word. Dapat nagmamadali na tayo ngayon. Can I have amen? Amen. Now, tingnan natin ngayon yung harvest. Matthew 3 verse 12. Okay? Sa Matthew 3 verse 12, his winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire. Nung binabasa ko po ito, dito ko po nakita yung kahalagahan, hindi lang ng harvest field at saka ng worker. Ang worker na sinasabi ko sa inyo, yung mga missionary. Ibang level yon. Ang problema kasi sa church natin, we don't categorize who are the missional people. Yung pala, kaya tayo hindi makapagpalago ng church, puro mga people na nagde-devotion lang. Hindi natin kailangan yung puro devotion. Kailangan natin, mapunta nila yung radicalism. Hanggang maging missional. I can say, si Ronald and his wife are very missional pastor. Because meron kasi mga pastor na program-oriented ang mind. Yung bang magpapastor, dapat meron kakanta, may sasayaw, may tutugtog. Yun ang importante sa kanya yung program. But the missional pastor don't care about that. That is not their priority. Their priority is, am I able to disciple these people to go to that level of missional aspect? Pag napunta mo na natin yung missional aspect, marami pong mangyayari. I was invited sa isang church planting gathering. Sabi ko sa kanila, baka naman yung nag-church planting dito, nagpupunta lang kayo kasi wala kayong trabaho. Challenge ko yung mga mag-church planting. Kayo ba'y nagpunta rito para mag-church planting o wala na kayong trabaho? At least mag-church planting dito, may sweldo, 10,000 a month. Ang problema, yung pastor na gusto mag-church planting, wala sa level ng missional ability. Sabi ko doon sa director nila, church plant mo yun. If they cannot do it here, they cannot do it there. Check upin mo kung kaya niyang mag-disciple, mag-multiply, at mag-produce ng leaders niya. Dito mismo. Alam mo ginawa nila? They stopped their church planting and they prepared and trained their leaders.
After 2 years, sabi nila sa akin, Bishop Uriel, can you go back? Why? We produce traditional church planter. Lahat ng church planting ginagawa mo. Bakit? Nasa standard. Bakit mo pagpa-plant yung church na yun, yung pastor na yun, alam lang yan, mag-devotion. Pag may problema yan, ayaw yan. Totoo ba may mga pastor na maayaw kung may problema? Because they're not wala sila sa level ng radical faith. So, pakitibahin pa yan. At pag naging missional yan, isend mo din ako. Hindi ayawin yan. And we realize that ang sinend namin sa church, ang time na yun, walang umatras at nagpalago ng sila. Why? Nasa level sila ng tamang worker. Sabi ni Lord, ano? Look at the harvest field, they are now ripe and ready. But the laborers are few. Bakit naging few ang laborers? Kasi maraming Christian, konti lang ang missionary. Yan ang natutunan ko. I never dream about sending people to the harvest field. Wala akong nasa level ng missionary. So I bring back the standard of original design. He trained the 12 disciples to become missionary. So umpisa pa lang, ano sabi ni Lord? Come and follow me, and I will make you, ano? Missional person. You know, ibig sabihin, no? Come and follow me, and I will make you a missional person. You will fish for people. Missional. Tinawag si Peter, yun ang sinabi. Si Matthew nasa tax collector. Tinawag Matthew, come and follow me, and I will make you fishers of men. Lahat ng 12 disciples, sa umpisa pa lang, tinatak na sa isip nila, pag nagpalo ka sa akin, magiging missional ka. I will send you. Sa simbahan natin ngayon, hindi na uso yung sending. Hindi uso. Kaya yung churches natin, walang nagiging missionaries. So, paalaala sa ating lahat, Pastor Ronald, the 10-10-35 vision belongs to missional churches. Because only missional churches can do this. You will be frustrated because maraming mag-a-apply sa iyo na mag-church planting para magkaroon ng trabaho. But they are never a missional pastor. So you check their background. The standard is this. If you cannot do it here, you cannot do it there. Mangongonte ang church na. Maniwala kayo sa akin. Pero at least itaas natin muli ang standard na ang magpa-plant ng church ay nasa level na ng mission. Radical na yan, hindi akin. Huwag mong bigyan ng sweldo, hindi rin akin. Bigyan mo ng sweldo, magpapasalamat. Tanggalan mo ng sweldo, hindi aangal. Bakit? Missional na. Sanay na akong lumamang kahit wala akong meron. Panginoon ang magtatapos yun sa akin. We need to bring back this original design so that the church can spread. And when they go to a certain area, whether it is poor or like the urban or the city, alam din ang gagawin nila. Yung sanay na hindi na umakiw. Amen. Hindi na tayo nagtatawag ng mga leaders na convenience. Because many pastors are no longer willing to pay the cost. Can I recommend? We also plant church. We plant church in Makati, Ortigas, and even po niya sa BGC. Ang sabi ko sa kanila, ang isang pastor po namin doon ay isang company owner na may 90 employees. Siya nagpapastor niya sa BGC. Yung mga kasama niya, sabi ko ito, learn how to pay the cost. Kasi po, yung ibang mga naglilingkod sa Diyos, pag mabigat na yung cost, ayaw na yan. Sabi ko, no. Huwag kang maging cost-oriented. Subukan nyo. Ina-invite namin lahat ng church planter. Pagbabayad kayo ng tagsa 10,000, yan ang cost. Walang haka. Darating yung magagaling na teacher ng church planting. Bakit?
mahal. Naka-cost. Hindi sila benefit-oriented. You pay the cost, but I benefit from the cost. Wala namang Coca-Cola na walang Coke, eh, no? Pag bumili ka ng Coke, may Coke ka na. Ano benefits mo sa binayaran mong Coke? Makaka-Coke ka. Amen. Ano benefits? Sarap uminom. Ang lamig. Nakaka-refresh. Yun ang benefits. Kaya ka bumibili ng Coke. Amen. Amen. Ngayon, pag bibili ka ng Coke, ay ang mahal. O, di mo matay ka sa uhaw. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi kasi tayo benefit-oriented eh. Right. When we pay the price, when we pay the cost, when we carry the cross and deny ourselves, sa tingin mo, baliw siya na Pedro, walang kapalit, meron kapalit. Tingnan nyo lahat ng pangalan nila, nasa pangalan ng mga anak natin. Napansin nyo? Ang anak mo, si Paul, si Peter, si James, ang bigyan. Sino sa inyo nagpangalan sa anak ninyo ang pangalan Herod? Pilate. Meron? Agrippa. Wala. Alam nyo, ginawa ko sa mga pangalan. Yun po yung mga pangalan ng aso ko. Punta ka sa bahay ko, si Agrippa, si Herod, si Pilate. Sabi ko, yung mga pangalan na yung aso lang yan. Pero Peter, James, John. Pangalan napakahalaga. Nag-iwan ng magandang legacy. Why? Because these are missionary. So let me close by encouraging everybody. Tama na laro. Seryosohin natin ang pagpapastor ngayon. Amen. Ang pananaw sa ministry. Balik tayo sa original design. Produce missional people in our church. Amen. And I promise you, we can change the Philippines. Not because of music, not because of dancing. We change the nation one person at a time by disciple making and teaching them to obey until they become missional disciples. Amen? Amen. Sino excited na magpo-produce ng missional disciples? Amen. It will lead to transformation of our nation. Lord, salamat sa gabi nito.